Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po dito po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa ating bagong YouTube channel. Mayroon din po tayong FB page nito. Ito pong Veritas. Dito po sa Veritas, pumipili lang po ako ng isang topic. Yung magandang pag-usapan na topic na magandang malaman ng ating mga kabunyog, mga kababayan, ang katotohanan dahil naniniwala tayo, tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ngayon ang tanong, hahayaan nga ba ni PBBM na imbestigahan at mapanagot kung talagang dawit sina Romualdez at Saldico? Bakit ganito ang tanong natin? Eh, alam naman natin sila Martin Romualdez at Saldico. Kaalyado yan ng administrasyon eh. Si Saldico, pagsimula ng administrasyon ni Marcos, siya na yung House Appropriations Committee Chair mula 2022. Pag-upo pa lang ng administrasyong Marcos. Siya ang kanang kamay ni Romualdez. Pagdating sa usapin ng budget, yung paglulusot niyan sa Kamara, yung usapin ng budget, si Saldico yan ang inasahan ni Romualdez. At syempre si Romualdez naman, pinsan ng presidente, kanang kamay ni PBBM pagdating sa Kamara, sa House of Representatives. Kaya walang question na itong sila Romualdez at Saldico, yung tandem na yan, yung partner na yan, ay talagang kasamahan yan ng administrasyong Marcos. Kaya lang, nagkaroon lang naman ng problema yan noong 2024. Kasi noong 2024, mga bandang November yon, mga bandang November or December, naging mainit na issue yung budget ng 2025 kasi pinapasa yung 2025 budget 24. Ay lumabas ngayon na maraming mga naging galawan, maniubrahan doon sa budget, lalo na sa usapin ng insertions. Kaya dahil talagang na expose yun nalantad yun, nalagay sa alanganin ang administrasyon Marcos. Kaya napilitan si Saldico noon na mag-resign bilang House Appropriations Committee Chair. 2024 yan. Kaya yung 2025 budget na ipinasa noong 2024 nila Saldico, napaka-controversial talaga. Kaya nga ngayon nakikita na natin yung yung tindi ng ginawa nila Saldico. Pero syempre, yung pag-resign ni Saldico, ang sabi niya health reason. Pero hindi, nakikita na natin ngayon na grabe ang mukhang kahit siguro ang Malacanang nabigla, hindi makapaniwala na ano doon sa mga maniobra doon sa budget ng 2025. Kaya kaysa sa malagay sa alanganin ang Malacanang, sa katunayan, nalagay nga sa alanganin dahil may mga petition sa Korte Suprema na isinampa laban sa Malacanang mismo at laban sa matataas na officials ng gobyerno. Kaugnay nga diyan sa ano na yan, yung controversial na budget ng 2025 na pinasa noong 24. Kaya napilitan si Saldico na mag-resign. Pero kahit nag-resign si Saldico, kasamahan pa rin siya sa administrasyon. Magkakasama pa rin sila nila Romualdez. Kaya lang, hindi na siya yung may malaking papel pagdating sa usapin ng budget. Kasi hindi na siya Appropriations Committee Chair. Pero yung kanyang party list, yung Ako Bicol, ay kasama pa rin sa majority. Hindi pa rin hindi naman umaalis sa administrasyon, majority coalition ang grupo nila Saldico. Magkaano pa rin sila ni Romualdez. Kaya lang nitong 2025 iba yung naging takbo. Sa zona ni PBBM sinabi niya, nalaman niya na grabe ang mga anomalya sa flood control. At ginawa niya yan doon sa kanyang State of the Nation address dahil isang linggo bago yon, grabe ang mga pagbaha. Talagang ang mga pagbaha sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, Bulacan at iba pang malapit na lugar sa National Capital Region. Talagang grabe. Kaya nang ni-review siguro ng presidente, bakit ganito napakaraming pondo ang linagay sa flood control? Sa flood control. Actually, sa maiksing panahon ni PBBM mula 22 to 2025, 1 trillion. 1 trillion ang budget sa flood control. Kaya
sa kabila ng 1 trillion na yan na budget sa flood control, parang walang epekto. Kaya naobligang paimbestigahan ng presidente ng at nang tinanong na nga anong nangyari sa mga proyekto, doon ay lumabas marami pala mga ghost projects at mga substandard projects. At doon na nakita na yung mga kumpanya ni Saldico na itinatag, yung SunWest, pati yung sa kapatid niya, Hitone, kasama sa mga nangungunang mga construction companies, contractors na involved dyan sa mga flood control. At hindi lang yon, doon sa mga insertions, BICAM, yung mga sagaa, yung pagpapalusot sa budget, nai-involve ang pangalan ni Saldico. Lahat halos ngayon ng hearing, Saldico, Saldico. O ngayon ang tanong, hahayaan kaya ni PBBM na imbestigahan at mapanagot? Pag sinabing mapanagot, makasuhan at makulong si Saldico. Ang problema, dahil si Saldico ay kanang kamay lang naman ni Romualdez sa Kamara, nadadawit din ang pangalan ni Romualdez kasi hindi naman gagawin ni Saldico yon nang hindi alam ni Romualdez. Yun ang paniwala ng marami. So, ang tanong ngayon, hahayaan nga kaya ni PBBM na imbestigahan at mapadagot kung dawit sina Romualdez at Saldico? Yan ang ano natin. Pero ang sinabi ng presidente, no one will be spared daw, wala daw paliligtasin kahit papinsan niya, kahit kaalyado nila. Sabi ni PBBM, kung kaalyado ka tapos ganyan yung ginawa mo, di lalong dapat hindi ka na kaalyado. Anyway, sa nakikita natin ngayon, mukha namang wala naman talagang pinoprotektahan si PBBM. Halimbawa, yung mga kaalyado niya, halimbawa kaalyado niya si Bong Revilla, kasama yan sa line-up ng administrasyon ng tumakbo noong 2025. Pero ngayon, nababanggit sa investigasyon. Si ah, Chis Escudero, bagamat namamangka sa dalawang ilog yan, pero kasama pa rin yan sa dating Senate President yan sa panahon ni PBBM. Kasama rin sa naiimbestigahan. Kaya parang ang ano dito, may maraming mga kaalyado ng administrasyon na nababanggit ang mga pangalan. Kahit sa Kamara, lalo na sa Kamara, maraming nababanggit doon, mga kaalyado ng administrasyon. Kaya ang tanong ngayon, seryoso ba ang administrasyon ni PBBM na talagang walang sasantuhin? Ang sabi ng Malacanang, seryoso ang presidente. Yun ang sabi ni Yusek Claire Castro. Yan din ang sabi ni Vince Dizon. At sa katunayan nga, kahit daw ang presidente bukas na imbestigahan ang sarili niya, ipailalim sa imbestigasyon. Para lang ipakita na kahit siya bilang presidente, bukas siyang imbestigahan. Pero iba kasi itong si Romualdez. Itong si Saldico, pwede pa kasi sa tindi naman ang pinaggagawa nito ni Saldico at siya ang nababanggi talaga, kaliwat kanan. Hindi talaga pwedeng hindi ito maimbestigahan at mapanagot. Pag hindi napanagot si Saldico, wala yan. Hindi maniniwala ang mga tao na seryoso ang presidente sa pagpapanagot sa kanila. Si Romualdez, ang problema kay Romualdez, ano na yan kahit sabihin mong speaker ng Kamara yan, pero pinsan ng presidente yan, at ang maaari dyan na isipin, ibig sabihin ba, yung mga pinagagawa ni Romualdez at ni Saldico, hindi rin alam ng presidente? Yun ang hindi maiiwasan na kung maisasailalim sa investigasyon si Romualdez at si Saldico, hindi pwedeng hindi mai-relate yan o maiugnay yan kay Marcos, kay PBBM. Hindi, walang maniniwala na ang mga ginagawa ni Romualdez ay hindi alam ng presidente. Maliban kung sasabihin talaga mismo ni PBBM, hindi ko alam yan mga pinagagawa. Kung gawin yan ni PBBM na hayaan si Romualdez na imbestigahan at mapanagot, kaya yun ni Romualdez na halimbawa nga na sa investigasyon ay makita na may pananagutan siya. Hindi kaya ilalaglag ni Romualdez din ang kanyang pinsan? Mahirap magsabi. Mahirap magsabi. Hindi natin alam kung anong patutunguhan nga nito. Kaya nga ang tanong natin sa ilang mga talakayan natin, handa kaya si PBBM kung mag-out of control ang sitwasyon dito sa mga investigasyon na to?
Kasi, 'pag si Saldico inimbestigahan, papaano kung ilaglag ni Saldico si Romualdez? Papaano kung ilaglag ni Saldico si Romualdez at mismong si PBBM? Yan yung ano, hindi natin alam. Kasi si Saldico halos may kasiguraduhan tayo mapapanagot ito. Iimbestigahan ito, may kasiguraduhan tayo. Ah, kung hindi ilalaglag ni Saldico si Romualdez, mahirap madawit si Romualdez. Kasi anong ebidensya? Yung nilabas nila Marcoleta, yung Gutesa na yun, wala eh, na yun. Pumalpak. Simula pa lang, palpak na. O sinong testigo laban kay Romualdez? Pero si Saldico, ay maraming testigo, maraming ebidensya eh. Kaya lang, kung si Saldico ay madiin, siguro maramdaman niyang parang linalaglag na siya. Hindi kaya idawit niya na si Romualdez, magsabi na rin siya. Parang katulad ng ginawa, layer-layer eh. Si Bryce Hernandez, nagsabi, napilitan ng magsabi. Nung una, si Alcantara, yung boss niya, ayaw magsalita. Pero nung naipit na si Alcantara, nagsalita na rin. Yung boss naman ni Alcantara, yung kausap niya, si Yusek Bernardo ng DPWH, nung una ayaw magsalita. Pero dahil nabanggit na at nadawit na, nasukol na, nagsalita na rin. Yusek Bernardo yan. O ngayon, paano kung sila Saldico? Naipit na rin, nasukol na rin, wala na. Magsalita na rin. Banggitin na si Romualdez. Lalalim yan. Lalalim yan. Kaya masyadong ano itong mga susunod na mga araw, mga kabunyog, mga kababayan. Okay? So magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.